nakadikit na oh. Yan, buti na lang naalala ni Nelnel. Kuya, di pa natin na-change oil to. Oo nga no, sabi ko matagal-tagal na. Yun, nagpatakbo kay Jomar kasi baka mamaya sumabog na naman yan. Yan na mga ka-farmer, isang magandang buhay. At eto na naman tayo, trabaho na naman tayo mga ka-farmer. Pero bago yan, gusto kong i-share sa inyo ang aming munting view dito. Ito yung favorite kong sinasabi ko na ano mga ka-farmer na view pagka medyo umuulan-ulan. Ayan oh, ito na yun. Tingnan nyo. Ang ganda ng bundok, di ba? Oh, tapos may lumilipad na kalapate. Bukas lang yan. So ayan mga ka-farmer, ang ganda no? Oh, di ba? Dadatingan na ang mga boys kapag almusal na. Yung iba mag-aalmusal pa lang. Yung mga ano natin maaga, yung mga imports, ayun no, nagbabaklas na ng mga lona. Kahapon inulan kami ng napakalakas. Malakas po mga ka-farmer, ulan talaga. Sana ngayon ay mapagbigyan kami. Kahit medyo malilim kahit masagad lang po doon sa may langka, doon sa tapat ng dulo po ng Manukan, para at least ano na maginhawa na po pagdating ng Sabado-Linggo. Pero ayun, balak namin isagad. Itingnan natin kung anong plano kasi medyo yung doon sa may tapat ng kainan maganda sana din ano, na kaya lang yung pabababa baka kako. Uy, yan mga kalapati natin oh. Tuk, tuk. Magagaling talaga ito So ayun po, titingnan namin yung pabababa, yung sa may parkingan kasi syempre mahuhulog siya no. So ano kaya ang plano ni Papa Yam doon? Lalagyan ng parang rampa. Siguro ganoon na lang ang mangyayari. So ayun mga ka-farmer, tingnan na lang natin. Ayan. Yan pala si Junjun, kompleto. Sino pa ba ang wala? Kaldero ni Rizal. Inuwi niya yung sabaw ng sinigang nung Sunday. Yan, sana uminit mga ka-farmer. Medyo maganda naman ang promising naman ang ang sky. Medyo dito matakulimlim na naman galing pa naman dyan yung Ayan, pumirma na. May pumirma. Oh. Problema na naman, kulang pa palang semento. Lakas. Epoxy primer. Ayan. Habulin ko yung isang hardware kasi hapon pa daw makakapag-deliver. Sabi ko hindi, mamadaliin namin to. 21 na lang yung sementong natira. Bilis. Makapal kasi talaga ito Kaya tingin ko tatagal naman to. Matibay. Sabi nga ni ka-farmer Alex Magat, meron na bibili daw pa curing. Sabi ko, farmer, di na siguro kailangan. Madagastos pa tayo. Pero maganda yon, talagang tigas agad. So ayan, didiskarte ako ng semento. Ayan na mga ka-farmer, at sablay yung pinturang linagay natin Yung rain or shine mahina, pero ito Davis, tingnan nyo, konti lang po yung backbackends, mas makapit yung Davis. Pero ganun talaga. At least we tried. Ayan, teka, balik muna tayong battery. Ayan, wala na pala ako sa wallet. Ayun, ang hirap po tansyahin ng semento kasi nga ang problema natin pagka sobrahan naman ng order, baka mamaya tumigas lang kasi syempre lalo na tag-ulan ngayon, mataas ang moisture, medyo ang semento ilang lang tigas na, sayang. So inuunti-unti namin
pa 50-50, kaya lang po ayun, kapos na naman. Ating alapati. Ang balita ay medyo maulan daw mga farmers, siguro tuwing hapon. Buti na lang po mainit ngayon. At matapos lang natin yung hanggang doon. Saka na natin desisyonan yung ano, yung yung hanggang doon sa medyo mabigat-bigat pa yan. Dahil ito nga lang 250 semento na po mga farmer. Kaya ang importante yun doon, graba-graba lang muna. Okay na siguro. Okay na yun. Importante yun dito kasi ito kagaya niya no, pagka nagtag-ulan naiipunan po ng ano, tapos dinaanan ng gulong, nagpuputik. Unlike doon marami na pong grabang na itambak, so hindi na tayo mamumroblema talaga. Okay na yun. Dati nga sabi ko kay Bebe maikli lang, yung sakto lang talaga na half meter, siguro mga ganito lang. Eh yun, halaparan. Uy, hala ko namatay ah. Kompleto ba ang cast? So yan, nakadikit na oh. Hindi naman kaya magalangan yung sasakyan na andito yung gulong. Medyo dikit ng kaunti ano. Pwede na, hindi naman siguro. Tumakbo sila ng ano kasi nag-order ako ng semento, baka langanin daw. After lunch pa madi-deliver. Eh naku po, sabi ko patay tayo dyan. Yan na namin, pinick up na lang. Nakailan na po papayam? Semento 20, 21 na lang yan ano. Yun na lang yung ano yan. Hindi, diretsuhin na natin dito. 7. Kabila yata, tuloy din ang patrabaho ah. Kambingan naman dyan. Grass cutter. Grass cutter sila. Ito si Rizal, tuloy pa rin naman ang assemble po ng bakal. Sana matapos po ngayon ano, hanggang doon lang. Doon oh. Okay na tayo. Graba. Next week pa tayo yan. Ano, pero tingnan natin. Next week ano naman tayo kung mag-iinit. Kaya lang sabi nga ni ano sa balita po, baka buong linggo daw makakaranas ng medyo paulan-ulan na panahon. Hindi naman laging maulan, yung paulan-ulan ba. So hindi matutuyo yung daanan na kinukuhanan ng garden soil. Maganda daw yung garden soil doon. Nung nakaraan, taniman ng singkamas. Ang ganda ng ano, ganda ng lupa. Dito yung naka-bound. Tulong yan. Yung langaw, ang dami pong maliliit na langaw ngayon. Halos, ewan ko, halos buong panig yata. Marami po, araya at lahat ng tanungin ko marami. Pati daw sa guagua marami din. Siguro nga, panahon talaga ng ano, ng pinya. Yung sinasabi nila lagi, yun ang kasabihan. Pero may pumunta kahapon, ay nung linggo, nagtatanong ano daw ang ginagawa kasi wala daw langaw. Sabi ko marami nga po eh. Sabi ko kay Nelnel, marami nga Nel, kasi tinatanong daw si Nelnel kung ano ang ginagawa. Sabi ko sabi niya, naglalason lang po kami sa mga sulok-sulok bago operation. Tinanong niya ata yung panglason na ginagamit. Malaking tulong din kasi. Mas mabigat kung no, basa eh. Mas mabigat yung yung buhangin eh. Basa. Hindi gaanong kailangan ng maraming tubig. Paligatan pala.
Pag umawak dito may mga langgamens. Masakit mga gat yan. Di kaya magalangan ng sasakyan ditong gulong. Hindi naman siguro. Dahan na lang naman sila. Medyo ano dapat pala ito yung linaparan ano kaysa dito. Nahuli na eh. Hindi ko rin naisip eh. Ngayon ko lang naisip nung ano no. Pero okay lang. Hindi naman siguro. Bali, 3 po ang kumuha ng semento. Ewan ko kung makukuha nila lahat. 50 yun eh. Di siguro. Dalawang biyahe. Special ang pagkain namin ngayon. Sana matuloy. Bagay wala naman palang lipton. Magpapaihaw kay Rambo. Doon na po kami kakain. Sizzling classic sisig mga farmer na Kapampangan style. Yo! Actually umabol pa ako ng 2 pisngi. Kasi 3 pisngi lang sabi ko baka kapusin. Ay sibuyas naman o dadagdagan naman ng sibuyas yan. Ang ganda ng ano malunggay. Ang sarap maggulay. Ay hirap lang talaga. Ito sa mga paborito ko po yan. Ano malunggay na gata na may dried fish, lutong Bicolano. Uy, bus. Isa na lang po ito siguro sa mga mahirap na trabaho sa ngayon. Dahil after that, stop na muna sa project. Kubo na lang. Last, kailangan po ang kubo. Dahil sabi ko nga kay Bebe dapat unahin yung kubo. Kaya lang si Bebe sabi niya, unahin na yung daan kasi tag-ulan na. Yung mga sasakyan, nakakahiya daw. O tama nga naman. Yung kubo naman ay matitiis-tiis naman. Pero ayun nga, isusunod na rin po namin. Farmers. Hanggang dito lang siguro muna tayo. Dito. Kanto nung ano. O dito, ganyan. Kasi dito naman, ayan na hindi na po siya, kahit po ulanin yan, hindi na yan, bubudburan lang natin ng kaunti pang buhangin at graba-graba. Matigas na po ito. Hanggang doon, okay na yan. Hindi na magpuputik yung mga gulong ng sasakyan. Eto, tamang-tama, natambakan din ng buhangin. So, kahit papano, ano na din. Ganda sana ma-trim natin ito I-trim pala natin to, boss, sa tingin mo? Para yung mga sasakyan, minsan nagsisiksikan eh. No? Ito, yung mga pwedeng, ano, ito, mga sanga na yan. Pag may time. Ito nga din,
Kasi talagang talagang kung magtuloy-tuloy po yung kainan at ganon, kailangan na natin din kasi para na rin po sa mga magiging bisita natin. Total, ito na talaga sabi ko nga sa kanila, ayusin natin yung lechon business. Pag inanalyze mo, hindi naman siya yung business na uso-uso lang. Yan po ang business na dekada-dekada na, way back Spanish era pa, talagang ang lechon ay kasama na sa buhay ng mga Pilipino. So ang na lang is the competition, kailangan talaga makapag-compete ka at yung quality, napaka-importante. Kaya po kami nagsisikap na talagang kahit napapamahal po yung baboy, ipinipilit po namin. Although minsan talagang nahahaluan at minsan talagang hirapan din po kami talaga. Ang hirap, pero we're doing our best talaga na namin yung maintain po yung sa tulong na rin po syempre ni Ka-Farmer Anthony, ni na Tatay Pele, si na Sebi, na talagang quality yung Kaya yung mga ahente, sabi ko, tol, wag yan. Si Miguel nga, nahihiya ako bata po ni Jacob, kasi gusto niya rin sumingit. Nag-send siya ng video, may buntot. Pero sabi ko, tol, hybrid na. Kita mo na ako yung pigi, putok na yan. So sabi ko, hindi po pwede. Yung mga crossbreed, pwede pa yan mga ka-farmer. Like 45 yan po ang magandang pang chop namin. 40 to 45 na crossbreed. Kahit puti siya, pero yung laglag yung tiyan, napakaganda po nun. So yun ang inaano namin. Sabi ko nga pinaka the best is magkaroon ng kahit 1 hektaryang lupa na malayo dito. Kasi nga unang-una, syempre iniiwasan mo din po yung sakit ng baboy, na kung may makuha man tayo dito, merong makatay na may sakit, hindi na matatransfer doon sa farm. Kung mayroong magkaroon man tayo ng farm, marami nagko-comment doon daw sa bundok kung problema tubig. So ayun po, kaya sabi ko malayo dapat. Meron naman tayong makukuha kasi parang gustong bumalik ni Nagari. Lagi nagme-message sa akin, kuya, wala bang trabaho dyan? Sabi ko, ang dami ko ng tauhan. Unang-una, syempre yung bahay, mga ka-farmer, ayoko pong kumuha ng tao talaga na, lalo na't stay in, na siya lang mag-isa. Kasi syempre, inaano natin yung mabuo yung pamilya nila Kaya as much as possible, ako pamilya talaga kinukuha ko. Although may mga disadvantages yun, pero as tinitingnan ko po yung advantage side nung magtatrabaho sa'yo. Kasi ikaw man magtrabaho, iniisip mo pa yung pamilya mo nasa ibang lugar, di ba? Ano yun added sa iyo yun, added discipline, kumbaga. Hindi kagaya nung kahit mahirap ang trabaho, di ba? Pag naandyan lang yung pamilya mo, nakikita mo, hindi ganon, hindi mo masyadong mararamdaman, di ba? Tapos yan, may magkakasakit pang anak, talagang mapaparanoid ka nga naman. So lagi ko ring iniisip na kung ako, what if kung ako ang makikipagtrabaho at ganon malayo, lalo na kung let's say sa probinsya, Masbate, di ba? Andyan pa yung asawa na hihingi sa kanya ng wala nang makain, yung mga ganun na experience po kasi namin yun. Ganyan. So sabi ko, mas maganda talaga pamilya. Wala na pong mapupuntahan si Nagari dito na isang bahay. Tsaka hindi po pwede ang dalawang pamilya magsama, mga ka-farmer. So sa isang farm, kung magsasama man, dapat hektaryan lupa ninyo magkalayo. Alam nyo na siguro ibig ko sabihin, magkalayo. Kasi issue, mga ka-farmer, selosan, paka-importante yun. Yung sasaalang-alang ninyo, which is normal yun. Ano lang yun, mga ka-farmer, talagang real talk lang. Di yan maiiwasan. So pinaka the best, isa lang pamilya or magkalayo sila, yung hindi nagkikita maagaano. Pero kung magkakasama, yung mga bata magkakalaro, naku po, patay ka dyan, away. So pinaka the best ay yun nga, isang pamilya lang kung sakali. Sana kasi ako naman po talagang iniin ko lagi kung ano yung mas makakaganda sa isang dito, lalo na po sa lechon business namin. Kasi dito ako nagumpisa Kaya nga ngayon, pinush ko na magkaroon na rin ng kainan. Malay natin makapag-branch out sa may city, di ba? Who knows? Di natin alam. Sa buhay ng tao, kahit sa negosyo, minsan yung tinatarget mo at pangarap mong negosyo,
pagka inano mo yung narating mo ngayon, naiisip mo, wow, hindi ko inisip noon na dito ako mapupunta. Yung mga ganun ba? Kasi habang lumalakad ka, kumbaga tumatakbo, may ano may mga nami-meet ka, may mga alam mo na, may mga daan kumbaga na, uy, mas magandang option dito, o ito mas maganda. Hindi mo alam na wala ka na pala sa pangarap mo na ano, okay naman. Kumbaga napuntahan mo yung isang business o something na, oh, ito mas maganda pala. Hindi ko man pinangarap ito. Kumbaga, pero kung hindi mo sinimulan doon, hindi mo mararating yun. Kumbaga parang ganun. Kasi kami ganun hindi ko man pinangarap na magkaroon ng business na lechon Ang pangarap ko lang po magkaroon ng maraming baboy, patiner. Yun lang ang pangarap ko Mayroon pa nga akong iniisip na ano, yung the fish, the pig, and the ducks. Yun po yung pangarap ko noon. Napunta tayo sa lechon business. Although malapit pa rin naman, pero kumbaga hindi po sa ano, wala sa isip hanggang sa napunta sa native pig, di ba? Naglechon, so ganun. Uy, usog-usog na naman tayo. Nakailang semento na kaya? 21 yung anong natitira. Ito na po, pan 21 na ito. Wala pa sila. Wala pa. Pero nagkarga na yun siguro yun. Parating na yun. Dalawa lang pala. Ha? Alin? Naka-11 pa. Nakasampu na ito? Talagang ano, no? 1 square meter talaga. Talagang 1 square meter mga ka-farmer. Kasi kung tutusin mo, ito yung putol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, almost 1 meter nga talaga. Square. Kumapal pa nga Hindi kaya mag-alangan yung sasakyan papayam? Parang di naman ano? Kung nakapasok dito, parang may ilang yung driver na baka bumangga yung side mirror. Kasi dito yung gulong Dito niyan. So, maluwag pa naman. Di yan, no? Ayan na. Ano ba? Hindi. Graba. Sana makapag-jogging nga dito. Ang ganda ng joggingan nito. Tipin mo. Ayan ang semento. Galing naman ang motor na ito. Tibay din ano. Honda Honda 155. Opo. Ilan kaya ang kaya niya? Tibay din ang kolong niya. Malapit ang kolong 15 times 40. Advance yung ano nila, 190 lang. Ito 250 ata 25 pesos diferensya. Mas mura doon sa ngayon. Ito, advance. 190 pesos ang isang bag. Ito kasi wholesale 250 nata ito, 220. Pero halos parehas lang yan, Papa, ano? Brand lang, ano? Advance happy birthday pala ito Mas mura yan 190. Ha? Kaya nga Bagay, yung mga contractor nga hindi mo kilalang brand ng simento ang kinukuha, no? Parehas lang po Parehas lang. Dati Big Boss. Sabi ni Romel, dati sa Big Boss po nagtatrabaho si Romel. Dami daw anomalya kaya bumagsak. SM pala may-ari nun. Anak ni Henry C. Kaya pala Big Boss ang pangalan. Ayan tingnan nyo. Hindi na mahuhulog break na. Break na pala. Ano pa naman yan? Mahinang klase. Buti pa to si Motorstar. Ilan na nasakay mo? Ilan na nasakay mo? 5 lang. Ha? Wala na semento. Anong wala na? 20 lang daw yung semento nila. Pati na tinanggap yung 50. Padideliver na lang daw. Mamaya. Kamuti din yung tindahan na yun, ano?
20 minutes sakta. Tampuan nung kaya pa-deliver ko. Kamote. Tini mo rin. Kailangan na ako. Ba, gagawa nila ng paraan pero Kuya, umalis na yung ano nila eh. Kumuha dito sa ano nila. bodega. Yung sa main. May bodega no. Wala Kasi ang ano niya, sabi ko hindi titingin ako sa kabila kasi sabi niya after lunch pa. Sabi ko hindi alanganin. Sabi niya hindi sige, isisingit ko kasi ayaw niya din mawala yung benta eh. Yung boy nila, kami lang nagsakay. Oo. Ang sabi sa akin, sabi ko sigurado baka kung before lunch may hatid. Kung babalik agad ana. Ay sabi ko duda ako dito. Kasi sabi niya pagbalik ng truck, na kagad. Yun daw. Ay siyempre gusto niya ding makuha yung benta kasi. Malaking bagay din po eh. Hindi kagaya ni Lucky More. Pag ayaw. Hindi iniinda dahil sa dami ng bumibili. Dami ng customer ni Lucky More. Baka nakapagmamalaki ko rin. Ayaw nila. Ayaw mo, wag mo. Di ba? Pero malaki kinita nila sa atin ha. Oo. Sa bahay. Sa bahay lang. Dito na pala yung pang break time. Sabi ko tinapay na lang muna tayo dahil si Bebe hindi na makapagluto ng special. Tapos sabi ko lunch naman ka ako special para medyo marami ang makain. At ako naman ay magluluto na mga farmer. Kapaihaw ko na lang muna kay Rambo. Kala ko patay yung kalapati ko, nahiga lang pala loko ah. May ako napakakainin yan para masanay sila. Ito ang problema natin, no? Tubig naiipon dito. Dapat pala linagyan ng parang tubo na yung di natin naisip yun Oh. Hindi bumababa. Kailangan mahukayan to. Baka na to, matigas na. Matigas na po ito. Kailangan maanuhan. Ayan, buti na lang naalala ni Nel. Kuya, di pa natin na-change oil to. Oo nga, sabi ko matagal-tagal na. Yun, nagpatakbo kay Jomar kasi baka mamaya sumabog na naman yan. Nakakalimutan eh. Wala pa naman si Dex. Si Dex ang yan minsan eh. Naalala niya, kuya, change oil na natin. Medyo nahirapan ni start. Baka mamaya yun ang problema. So ayan, 10:30 ng umaga mga ka-farmer. Yan ang update natin sa ngayon. Target namin hanggang doon. Ito pala ang layout, sabihin ko sa inyo para at least alam nyo na yung plano ni Papa Yam. Pagdating dito hanggang dito lang putol na kasi hindi na po pwedeng ganon kasi dapat daw kung itutuloy, sabi ni Papa Yam, buo na to, buo na po siya hanggang dito kasi yung liliko kurbahan to anuhan to ikutan, so dapat talaga buo po ito, buo siyang sementado. Yun po ang niya, kaya hanggang doon na lang muna kami kasi pagka tinuloy mo hanggang doon putol, baka di ba hindi maganda. So kailangan talaga hanggang doon siya dito, pag na daw ng konti kung sakali, ayan, para yung tubig nga naman. So ayun mga farmer, ang mga improvements natin, ganda na unti-unti. Sabi ko nga itong susunod naman yung dito pa, unti-unti lang para at least, sabi ko kung weekdays wala talagang magawang mga boys, at least meron tayong papatrabaho pa konti-konti. Itong dito kasi ang mangyayari niyan, kahit kagaya lang po noon, barbed wire lang, cyclone na may asinta, mapapantay natin. Kahit graba lang, ayos na yan, parking. Okay na. So yan, abangan nyo mga farmer mamaya kung anong mangyayari. Aabutin ba kami ng ulan? Napakainit pa ng panahon, pero sabi ko nga sa inyo, bigla na lang dumarating si Nimbus clouds, bigla na lang, walang kamalay-malay, darating na lang po siya. So ayun, sana matapos natin ngayong araw to.
Yun lang po ang target natin ngayon. So yan, maraming salamat at magandang buhay.